Sa atin pong Bombo Network News, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ng isang political analyst at observer, lalo na sa mga usaping legal, sa mga bagay-bagay dito ho sa ating bansa. Nasa linya si Attorney Edward Chico. Welcome sa Bombo Radio Philippines. We're nationwide and worldwide, and this is Bombo Dennis Hamito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Ed. Magandang umaga po sa inyo. At magandang umaga rin po sa inyo pong mga tagapakinig. Ayun. Unang-una, nagpapasalamat po kami at nakausap namin kayo sa pagkakataong ito. Nais po namin kunin ang inyong panig bilang isa sa mga observers, lalo na sa aspetong legal ng mga bagay-bagay. Itong tungkol sa impeachment case na nakahain ngayon laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Way back nung nakalipas na taon, grabe ang ingay nung may naghain po ng impeachment against the Vice President. But itong sitwasyon ngayon parang iba ang atmosphere na ho. Ano ho naman ang inyong pananaw hinggil dito? Well, una sa lahat, itong pagsasampa ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos ay sa bandang huli, kapareho rin ng impeachment complaint na isinampa kay Vice President Sara Duterte. It's a numbers game. Kasi naalala mo, the only impeachment that led to conviction is the one that actually involved the former Chief Justice Renato Corona. Naalala mo na convict siya. And interestingly, after his conviction, may admin case na kumbaga isinumite sa Korte Suprema. At in-exonerate siya ng Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema, alam mo, walang basehan yung mga aligasyon na ipinukulaban sa'yo. So it's as if sinabi ng Korte Suprema, nagkamali dapat ang impeachment court. But, ang sabi ng Supreme Court, be that as it may, hindi namin pwedeng pakialaman ang impeachment court because it's sui generis. Ibig sabihin, it's a class in itself. And at the end of the day kasi, ang sabi ng Supreme Court, it's a political exercise. So, ang implication niya, numbers game. So, ngayong sinampahan ng kasong impeachment si Bongbong Marcos, ang tanong, may bilang ba laban sa kanya o can he still wield influence over the members of the House of Representatives? Because at the end of the day, they're the ones who would file the articles of impeachment and forward the same to the Senate. I see. Ito lamang, Attorney Ed, naniniwala ba kayo na parang bakuna ito, antidote ka nga, para doon kasi sa ibang mga observer, ito yung sinasabi po nila para hindi mag-prosper yung mas mabibigat na reklamo, kasuhan natin ng mas mahinang kaso. So ano ho ang inyong obserbasyon hinggil dito, yung impeachment na nakahain laban sa Chief Executive? Unang-una sa lahat, speculative yan. At saka pangalawa, kilala ko ng personal yung nag-file, nakausap ko mismo. Isa sa mga matalik na kaibigan ko yan, ayan ay kasamahan ko pa sa fraternity. Tinanong ko siya, meron ba nag-udyok sa'yo? Sabi niya, it was based on his own volition, sarili niyang desisyon ang pagsusumiti niyan. Yung sinasabi nila na mababaw ba yung mga isinampa o mga basihan ng complaint, para ang conclusion nila ginawa yan para ika nga ma-dismiss ito laban kay Pangulong Bongbong Marcos at syempre covered siya ng 1-year prohibition So ibig sabihin, if you want to file a case against, you would have to wait for the lapse of the 1-year period. As I said, it's speculative. Pangalawa, as I said, again, it's a numbers game. Nasa Kongreso talaga kung gusto nila sabihin na malalim yan or hindi. It's basically their call. Naalala mo, ng panahon ni Sara Duterte, when the impeachment case was filed against her, wala siyang ginawang tama. Magsasalita pa lang siya, mali na siya. Even during budget deliberations, it was obvious from the very get-go na ang intention nila talaga ay ipitin siya. Pero tignan mo naman, nung budget deliberation nito lang nakaraan, diba, iba na yung rhythm, iba na yung ihip ng hangin. Hindi na siya masyadong iniipit ng mga miyembro ng mababang kupulungan at maging ng Senado. And in fact, nung siya ay umupo, wala masyadong tanong, all of a sudden, madam na siya uli. So what does that tell us at the end of the day? Again, it's a numbers game, it's a political exercise. So it's really up to them to determine whether or not these grounds are actually sufficient to hold the president liable. Kapag inisa-isa mo naman yan, depende na talaga sa kanila kung paano nila lilimiin yung mga aligasyon laban sa kanya.
I see. Ang akin naman pong katandem si Bombo Everly, meron ding ilang punto. Bombo Ever? Alright. Attorney, kunin din po namin yung take po ninyo dun sa inaasahan nga pong panibago na impeachment case na ihahain po against the Vice President. Do you think po na gagawin din po ng ilang supporters ng Vice President yun nga pong antidote setup para hindi po mapuruhan na mabigat yung reklamo po against the Vice President? Una-una sa tingin ko hindi mangyayari 'yon kasi obviously may detractors si Vice President In fact, nag-pool sila together ng resources to be able to pin her down and perpetually disqualify her to run for office. And from the very get-go, nakita mo naman ganyan yung reason at meron talagang may gigil laban sa kanya. So sa tingin ko, yung pagsasamba ng impeachment complaint pagkatapos nung lapse ng 1-year period base dun sa desisyon ng Korte Suprema ay magiging desidido yung mga magsasampa nito, And again, at the end of the day, yung sinasabi natin na may basihan ba or wala, hindi natin pwedeng sabihin yan basta-basta. Tignan mo halimbawa itong kay Bongbong Marcos na lamang, hindi ba? Honestly, mayroong issue ng graft and corruption. Technically, for purposes of filing a plunder case, or even a case for malversation, may hirap i-demanda si Bongbong Marcos kasi wala naman talagang direct evidence, di ba? After ng allegation ni Zaldico, wala namang lumutang at magsasabi na meron siya kaugnayan halimbawa dito sa flood control anomalies. And in fact, yun ang mga binitawan ni Zaldico, wala rin probative value kasi nag-video lang siya. For that to have weight in court, kinakailangan either mag-execution ng affidavit and after that, mag-appear siya personally in court or any proceeding kasi kailangan ng testimonial support. So the mere video is not basically enough for purposes of filing a case in court. However, for purposes of an impeachment, pwede nilang sabihin pwedeng tanggapin ito. They can basically do that. O yung usapin na halimbawa noong pangalawa pang allegation na halimbawa yung pagpapadala o yung pag-handover ng kustodiya kay Pangulong Duterte sa ICC. Hindi ba? That is actually a legal issue that's not even evidence-based. So technically nga, hati ang mga experts dyan. May nagsasabi, it's illegal precisely because hindi na tayo member state. Pero may nagsasabi din naman na legal yan because we have residual obligation pursuant to an obiter made by the Supreme Court in one decision. So ang point ko lang, hati ang mga eksperto dyan. But pwedeng sabihin ng Kongreso kung talagang ayaw nila sa Pangulo that is actually illegal, we are not a member state anymore, thus they can actually come up with antecedent facts that would somehow convince them that the president did something wrong. So basically, ang point ko lang, iba talaga yung tinitignan sa tinititigan. So at the end of the day, yung impeachment complaints laban kay BBM, laban dito kay Vice President, ang interesting na makita dito, sino ang may control ngayon sa mababang kapulungan. On the part of the President, iba yung panahon last year, na ang Speaker si Romualdez, and in fact, inamin nga nila, di ba, meron ng incentive yung mga kongresista na dumali or lumaban sa Vice President. So at that time, kontrolado niya yan, obviously, Pero ngayon, papunta na siya sa lame duck face, So hawak niya pa ba? Pangalawa naman, on the other hand, si Vice President Sara Duterte naman, siya ang frontrunner. Ang tanong, meron na bang lilipat sa kanya? Base doon sa mga galaw ng mga kongresista ng budget deliberation, sa tingin ko mukhang hindi ako magtataka kung merong lilipat sa kanya. So it's interesting, sino ba ang may control? Diyan natin malalaman. Alright. Attorney, bilang kayo po isang abogado, sa tingin niyo po ba napapanahon na para amyendahan po ang ating batas at patakaran ukol dun sa impeachment? Considering nga po itong naging desisyon ng Korte Suprema dun sa naunang impeachment complaint against the Vice President kung saan naging basihan po dito yung 1-year bar rule. Actually, wala naman din talagang problema doon, kasi very clear naman sa framers ng ating mga constitution kung bakit may 1-year prohibition, bakit may 1-year bar rule. Ang sabi kasi ng mga framers when they were deliberating dito sa ating 1987 Philippine Constitution, mahirap din naman kasi kung aabalahin mo halimbawa ang isang Pangulo, ang isang pangalawang Pangulo, ang Supreme Court Justice halimbawa, o any chairman ng mga Constitutional Commission, mahirap kung aabalahin mo sila na mayat-maya, kinakailangan nilang dumalo ng pagdinig because naintindihan din nila, it's a political exercise.
Isipin mo, wala yung 1-year bar rule. Ano mangyayari dyan? Di pwedeng yung kalaban mo, buwan-buwan, sinasampahan ka. Pagka na-dismiss, sasampahan ka uli. At the end of the day, ang sabi ng Constitution, public office is public trust. Anyone can actually file an impeachment case against you. So ngayon, yung sa issue naman na, ang problema, ito yung nasi-circumvent di pwede ako mag-file ng flimsy na impeachment case. Well, you can actually do that. Pero kung kalaban ka, pwede ka rin sumabay magsampay. Hindi ba? Kasi very clear naman yung decision ng Korte Suprema dyan hindi ba? Yung nga nangyari kay Sara, di ba? Ilang complaints din yung sinapalaban sa kanya. So there's a reason kung bakit merong 1-year bar rule. Kasi sabi nga nila, isipin mo na lang, kung merong mabigat na kaawa yung Pangulo, isipin mo kung every quarter of the year may nagsasampa ng impeachment case, di kagulo yan. Hindi niya na magagawa yung dapat niyang gawin. So may dahilan kung bakit ganyan. And besides, at the end of the day, it's a political exercise talaga. At sabi nga ng Korte Suprema, kahit sila hindi nila pwedeng pangimasukan yan. Alright, Bombo Dennis. Okay, so with that, maraming salamat po Attorney Chico sa pagtugon sa aming mga katanungan ngayong umagang ito. Magandang umaga po. Salamat po Sir Dennis sa ulitin po. Thank you po. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin ang isa sa mga political analyst ng bansa at isa rin hong legal observer, si Attorney Edward Chico. Kaugnay ho dito sa usapin ng impeachment na ngayon ay may nakapending na ho dyan sa lower house kaugnay doon sa reklamo laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.